Hi guys! Ngayon po pala ay Sunday, Thanksgiving Day. Ito po yung araw ng pasasalamat namin sa Diyos sa buong taon na nagdaan. Tinatapat po talaga ng aming butihing mayor ang araw ng buwan ng January dahil ito po ay town fiesta sa aming bayan. At ganoon na rin po, salamat sa Panginoon dahil nakaabot kami ng Thanksgiving. Ayan, year 2025. Yan po guys, nag-prepare na po pala. That time, 5 p.m. Ayan po, naka-prepare na po sila. Kumbaga, nag-prepare na ng mga upuan, naka-prepare na yung mga nagpa-practice. Ayan po ka pala guys, ang aking mga kasama ko ang aking mga anak, at iba pang kasama namin sa church. Ayan, isang linya po kami, wala pa po yung mga iba dyan. Hindi pa po sila nakarating. Ayan, si Asiana, ito po si Asiana. Ayan guys, binidyo ko rin ang ito ang aming celebration ngayon, Thanksgiving Day 2025. Ayan po guys. Ayan, kakaunti pa lang ang mga tao dyan that time. Kaunti pa lang ang mga tao. Ayan, mga anak ko. Ayan. Hindi pa nagsidatingan ang mga tao that time. Kasi maaga pa. Ayan naman ako guys. Siyempre, kailangan ko rin na mag-video at ito po ay part ng aking pagka-content creator. Kaya ayan. Sinulit-sulit ko na rin po guys ang pag-video. Ayan guys, ang aking mga kasama, aking mga anak, ayan, kasama si Asiana. Ayan guys, nakasmile pa rin kami at kami po ay medyo maagang nakarating. Ayan guys, meron palang bata na nanghihingi. At tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang nanay. Napakagandang bata nito guys. Pero bakit nila pinabayaan na manghingi ang batang ito? Delikado po ang panahon ngayon, kaya sana sa mga magulang, sana bantayan nila ang kanilang mga anak. Ayan guys, back to video ako sa sarili ko guys. Hindi mapakali ang tao guys. Ayan guys, ayan, medyo dumami-dami na kaming kaunti guys. That time, ayan, nadagdagan na. Ayan, tingnan nyo naman, kanina wala pang tao, ngayon meron na. Ayan, binidyo ko ulit yung aming title ng aming events tonight. Ayan, Thanksgiving 2025. Ayan, Evangelical Pastors Fellowship. Ito po yung pangkalahatan na po kami guys na mga Christians. Sineselebrate po namin every January. Parang pinaka-blessing po ito sa amin guys. Siyempre, kailangan po nating magpuri sa ating Panginoon, magpasalamat sa Kanya, kaya tinatawag po na Thanksgiving. Ayan po guys, kailangan natin unahin ang tema nga kanina ay Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And po si Pastor and Pastora guys, binidyo ko rin po sila kasi tinatawag ang mga pastors kasama ng kanilang mga asa-asawa. So yan guys, ang aming leader ng aming church or ang aming tagapaghatid ng balita ng Panginoon. Ayan ulit, medyo nagkantahan na po that time. Ayan, binidyo ko po ang mga pastor na tinawag. Ayan, salamat sa Diyos at sa paggamit ng Diyos sa kanila para kami ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos at hindi ito mababayaran ng kahit anong halaga dahil ang salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos ay buhay at pabisa. Mas matalas ito kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Kaya wag natin babaliwalain ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay ang Biblia. Sabi nga sa
John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang ibig sabihin nito ay sa simula pa lamang ay naroon na ang salita. Kaya wag natin babaliwalain ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya maniwala tayo sa salita sa Biblia sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ang karagdagan na kaalaman patungkol sa kaligtasan. Ayan guys, nagpupuri na kami sa Panginoon. Ayan, nagdadasal para sa mga pastors. I think yan po yung nangyayari kanina. Yan po. Ito po ginanap ngayong January. Sorry guys, nakalimutan ko. Ngayon po, January 12, 2025. Ngayong gabing ito lang po guys. Yan, Thanksgiving night 2025. Ayan guys, ang mga pastor namin, ang aming pastor nga po pala, ang nagdarasal sa opening prayer. Yan po guys, yung nagsasalita dyan, ang aming pastor. Yan. Ito naman ay nagsasalita na rin ang ating mga pastors dyan. Kumbaga, binibless nila ang mga members at pangkalahatan na po. Siyempre, wini-welcome ang ating butihin ng Vice Mayor na dumalo at iba pang councilors na dumalo sa events na Thanksgiving Day 2025, January 12, 2025. Salamat sa Panginoon at kami po ay pinaunlakan na makadalo sa events na ito, na ligtas. Kahit gabing-gabi na po kami nakauwi, salamat sa Diyos at kami ligtas na nakauwi. Sa totoo lang po guys, ako po ay na checkpoint kanina. Kasi wala po akong life vest. Kumbaga, yung kailangan na po ngayon kapag nagta-tricycle or nagmumotor, kailangan na po yun, life vest. Kaya kailangan natin na mag-ingat pa rin sa daan. Kumbaga, susundin natin kung ano ang mga patakaran or mga rules and regulations. Kasi kung magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili, ay nakakatulong na rin po tayo sa ating bayan or sa ating pamayanan. Yan guys, kaya kailangan natin sundin ang ating namumuno sa atin. Kaya sa susunod po, talagang magdadala na ako ng life vest. Kanina po guys, talagang nahuli po ako. Pinahinto po ako. Pero, syempre, dahil kumilos nga po ang Panginoon sa ating buhay, sinabi ko lang na galing ako sa Thanksgiving. Kinuha ang aking license. Awa naman ng Diyos, may license po ako, driver license. Kaya hindi po tayo totally na ang ko lang po mali is ang wala po akong life vest. Kung yung ginagamit po, iwan ko kung life vest ba ang tawag doon. Basta hindi ko na maalala. Basta ang alam kong life vest yung para sa dagat, yung pag lumalangoy ka, diba, ganun. Pero yun pala, parang ganun din yun siguro. Kasi hindi ko masyadong ma-identify kung ano yun yung ginagamit tuwing gabi kapag nagmumotor or either nagta-tricycle. Kasi po, ako po ay gumagamit ng tricycle. Syempre, medyo malayo-layo po ang events na yan sa aming barangay. Kumbaga, siguro, I think, 2 kilometers away po ang aming layo sa, I think, 2 kilometers away po. Yun lang po yung pagkakaalam ko. Sorry guys, ganito po yung nangyayari sa aking video. Nagiging, na siya, ang nangyayari dito is nagiging parang, horizontal po ba, vertical, parang ganun. Pero okay lang po yan guys, at least naman masabi ko naman ito, sumasayaw po yung mga Christians dyan. Meron nagpe-perform na sumasayaw po patungkol sa Panginoon.
sa pagpupuri sa Kanya. Kaya yan, nakuhanan ko rin sila ng video. Siyempre, dahil bawal na bawal po tayong gumamit ng music, minsan pasaway po ako, minsan sumusunod din naman po ako sa rules and regulation. Kaya nga po yan, katulad sa sinasabi ko kanina, na kung may disiplina ka sa sarili mo, nakakatulong ka na rin sa pamayanan or pamahalaan or pamayanan. Ganun. Kaya kailangan natin sumunod talaga sa mga rules and regulation kahit saan. Kasi yan po, pinapatupad po yan para magiging ligtas din po tayo. Diba? Katulad na lamang sa Bible, diba? May kautusan nga po na 10 commandments. Parang ganun din po sa ating mundong ginagalawan. Meron din po mga rules and regulation, mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin. Kaya kailangan po natin sumunod po tayo kung ano po yung mga rules and regulation. Ako, inaamin ko po, nagkakamali po ako, pero salamat naman sa Diyos at hindi po ako kanina talaga totally parang pinapaalalahanan na lang na next time magsuot ng life vest para hindi po magkaroon ng aberya or kumbaga hindi po madidisgrasya sa daan. Siyempre, alam mo naman na kailangan na mag-ingat sa mga daan. At ayan guys, napakaraming tao, nagpupuri kaming lahat sa Panginoon. Talagang kasama ang aking mga anak, kasama ang iba pa na mga ka-church or ibang church din. Sa sobrang dami po namin, halos hindi na po kakasya. Ayan po, tingnan nyo po, napakarami. Salamat kay Lord. Salamat sa Diyos. Ayan. Yan, maraming masalamat sa Panginoon sapagkat itong mayor po namin ay Christian, katulad po namin. Kaya napakapalad ng aming town ng San Fabian. Tahimik at walang kaguluhan. Salamat sa Diyos dahil pinoprotektahan ang bayan ng San Fabian. Bless namin kay Lord dahil ito po ay malayo sa mga sakuna, malayo sa mga dilobyo. Alam niyo naman, medyo malapit din po kami dito sa dagat. Pero, ayan po, dahil sa Panginoon, kung talagang nananampalataya ang isang tao sa Panginoon, or mas marami, mas didinggin ng Diyos. Ayan, marami po kami sa lahat ng mga lugar dito ng San Fabian. Napakarami po naming Christians. Ayan po. Ayan, nagpupuri kami sa Panginoon. Nakita nyo rin naman po yung bata. Ayan yung bata, pati bata, nagpupuri sa Panginoon. Napakadakila ng Panginoon sa aming mga buhay. Wala po kaming ibang itinataas, kundi ang Diyos lamang, ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya, napaka-bless namin, nagkaroon kami ng ganitong pagtitipon, na walang iba, kundi magpuri lamang sa Panginoon. Ayan, mga anak ko guys, back sa aking mga anak. Ayan, talaga naman na napakadakila ng Panginoon sa aming buhay. Napakapalad namin dahil kami po ay kabilang sa kanya mga tinubos at nakabilang kami sa kanyang kalwalhatian, kasaganaan, sa pagpapala. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala. Salamat. Maraming salamat po talaga, Lord. Ayan, medyo magalaw po ako dyan kasi kumakanta po ako, nagbi-video ako, kumukuha ako ng content. Talaga naman na makikita mo, bawat tao, feel po nila ang pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi matatawaran ang ganitong mga or hindi mababayaran. Yung talagang taos-puso kang nagpuri sa Panginoon at hindi mo ito may pagpalit na kahit anumang salapi. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandyan siya palagi sa tabi namin. Nandyan palagi ang Panginoon. May pagsubok man, pero sabi nga sa Deuteronomy, ang nakasaad po sa Deuteronomy 31:6, ang nakasaad doon, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kaya, ito yung panghawakan po natin na dapat maging matatag tayo
at huwag panghinaan ng loob. Ayan. Dahil meron tayong Diyos na nasa sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ganun kabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin siya purihin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Kaya maraming salamat talaga, Panginoon. Hindi matatawaran ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, at ang iyong kapangyarihan. The Lord of Lords, the King of Kings, walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At siya po ang daan ng ating kaligtasan. Dahil sa John 14:6, walang ibang makakaligtas kundi ang Panginoong Hesus lamang. Walang tao na makakapagligtas sa atin. Kaya kay Panginoong Hesus lamang tayo magsamba at magpuri. Ayan. John 14:6, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya wag po tayong mabalisa, wag kayong matakot. Basta sumampalataya lang po tayo sa Diyos, sumampalataya din tayo sa Ama. Sa bahay ng Panginoong Hesus ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin pa ng Panginoong Hesus na siya'y pupunta roon at ipaghahanda niya tayo ng ating matitirhan. At kapag naipaghanda na tayo ng Panginoong Hesus ng ating matitirhan, siya'y babalik at isasama tayo kung saan man siya ngayon naroroon. At alam na ba natin ang daan papunta sa pupuntahan ng Panginoon? Siyempre, yung sinabi ko po kanina sa John 14:6, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kaya nga po tayo nagpupuri, di ba, sa Panginoon. Kaya nakikita nyo, taos puso akong umawit sa Panginoon kahit hindi kagandahan ang aking boses, at least nakapag-awit ako sa ating Panginoon. Hindi ito matatawaran. Kailangan natin magpuri at manalangin sa Kanya oras-oras, gabi-gabi, araw-araw, minuto sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang Panginoon natin ay hindi tayo pababayaan. Yan. Ang mga plano ng Panginoon sa atin ay wagas. Kasi nakasulat din po dyan or nakasaad sa Isaiah 55, 8-9. Ang nakalagay doon ay, God canceled your plans to save your life. He sent you other direction to avoid danger. Ayan, di ba napakaganda? He fights battles you know nothing about. His plan is better than yours. Di ba napakagandang pakinggan yung sinabi sa banal na Biblia na His plan is better than yours. Hindi tayo dapat manguna sa Panginoon. Dapat ang Panginoon ang manguna sa atin. Ang ibig kong sabihin, meron tayong mga balak sa buhay, mga plano sa buhay, pero gawin natin iyan nang may basbas sa Panginoon at mas maganda ang kanyang plano para sa atin. Jeremiah 29:11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ibig sabihin ng Panginoon, alam niya ang alam niya kung ano ang nararapat at maganda sa atin. Alam niya ang nakakabuti sa atin. Di ba? Napakagandang mensahe. Kaya wala na po tayong ibang gagawin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang gagawin lamang natin, walang iba kundi ano pa?
kundi sumampalataya, maniwala. Maniwala tayo. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, hindi man natin siya nasilayan. Ang pananampalataya po ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig ay patungkol kay Kristo. Ito po ay maisabuhay natin sapagkat sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay paniniwala na mangyayari ang mga bagay na inaasahan. Diba? Napakaganda. Yan, praise God, hallelujah. Yan mga anak po. Yan. Nagpuri kami sa Panginoon. Talagang napakatagal na nagpuri sa Panginoon. Ayan. Ayan ang daming tao. Ang daming iyan. Ito naman ay sila po ay sumasayaw ng sila yung tawag nito. Nag-perform sila sa harapan. Ayan. Napakalaga po yung active sila sa Panginoon kaysa sa ibang bagay sila maging aktibo. Ayan, tingnan nyo po. Bless ng mga batang ito, mga kabataang ito, dahil ginamit nila ang kanilang mga lakas, ginamit nila ang kanilang mga katawan para magpuri sa Panginoon at hindi sa anumang mga bagay-bagay na makamundo. Dahil kapag nasa Diyos na tayo, huwag tayong makiayon sa mundong ito. Bagkus, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ayan, nagpupuri sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasayaw sa Panginoon. Napaka nilang tingnan. Ayan. Nanonood lang po kami that time. Hindi po parang lang po. Hindi po kami naboboard, kumbaga. Ayan, napakatagal ng events na to. Nag-umpisa kami 5 o'clock. Syempre hinintay pa po namin yung mga bisita. Ito po pala that time, parang pinag-pray na po yung pinag-pray ng mga pastors ang aming vice mayor. Yan, syempre napakahalaga po pag sama-samang panalangin, mas diringgin ng ating Panginoon. Naniniwala po ako dyan dahil subok ko na po yan. Ayan, marami po mga kapastoran na nagdarasal sa Panginoon. Kay buti-buti ng Panginoon sa buhay ng aming Vice Mayor, at hindi niya pinabayaan ang mga gawain ng mga pastors. Lagi siyang nakagabay, lagi siyang nandyan sa likuran nila para suportahan sila. Kaya pagpalain nawa ang aming mayor, vice mayor, na laging nakasuporta sa gawain. Ayan. Medyo matagal-tagal po yung pagdarasal nila sa yung mga pastoran. Pinag-pray po ang aming vice mayor. Napakahalaga po kasi ng prayer. Prayer is the key to success. Ganon. Pati na rin sa aming bayan. Yan, pagkatapos po pala niyan, ayan, picture-picture na po ang mga kapastoran. Yan, mag-pictorial na po sila. Yan. Medyo patapos-tapos na rin ito. Pag ganito. Five, 6. Yan po guys. Yan, medyo naboboard na ako sa aking Ayan, picture-picture muna. Yan sila. Medyo matagal-tagal po ang aking Hindi ko alam kung ilang minuto po itong aking ginawa. Pero medyo matagal po. Kaya, yan, medyo matagal nga po. Dito naman. Okay.